Dinagsa ng daan-daang voluntaryo ang One Tree, One Nation Tree Planting Activity na isinagawa sa bahaing lugar sa Tagum City, sa Davao del Norte. Sa pamamagitan ng bayanihan at inisyatibo ni Pastor Apollo C. Quiboloy, libu-libong falkata ang sinimulang itanim dito. Si Brian Capunong magbabalita. Nitong nakalipas na buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan, umapaw ang tubig dito sa Libuganon River, bunsod na walang tigil na pag-ulan, dala ng low pressure area. Kaya naman nagresulta ito ng matinding pagbaha sa mga kabahayan dito sa lungsod ng Tagum at apektado rin ang sektor ng agrikultura. Isa ang lugar na ito sa mga nalubog sa matinding pagbaha sa Tagum City, Davao del Norte. 9 na buwan ang nakalipas dahil sa pag-apaw ng tubig sa Libuganon River, bunsod ng walang tigil na pag-ulan na dala ng low pressure area. Kaya naman, ang mga residente at mga opisyalis ng Barangay San Miguel, laking pasasalamat at buong-buo ang suporta sa inisyatibong sinimula ni Pastor Apollo C. Quiboloy, katuwang ang Sunshine Philippines Movement na magsagawa ng malawakang tree planting activity, partikular sa kanilang lugar upang tulungang maibsan ang hagupit ni inang kalikasan. Ito yung line na nakaabot ang tubig dito talaga. Dinadaanan talaga ito ng baha, pero hindi kagaya ngayon na ang lalim na talaga, pinakaugat talaga yung yung mga bukid natin, kasi wala nang mga punong kahoy. Malaking tulong ito sa mga nagtira dito sa Purok 10A ng San Miguel, kasi we know na itong lugar na to is talagang apektado ng baha nung first quarter. So makita natin yung level ng tubig dito, taas, lampas ulo ng tao. So sa ginawa natin na tree planting, sir, malaking tulong ito para makontrol yung flood natin. For the future, yung mga tinanim natin na kahoy, maging ito na yung taga-absorb ng tubig. Base sa ulat ng NDRRMC, ang pagbaha nitong Pebrero ng taong kasalukuyan ay nakapagtala ng tinatayang mahigit kumulang 30 milyong piso. Nakabuo ang pinsala sa agrikultura sa buong lalawigan. Ayon sa Environment and Natural Resources Office of Penro ng lalawigan, di kayang mag-isa ng pamahalaan ang pagbibigay solusyon sa kahit anumang problema, partikular na sa climate change, gaya ng pagbaha, kung wala ang pakikisa ng mga mamamayan. Nakikita natin, sir, yung area natin is flood prone area. Pagtatanim ka is importante po, sir, sa pag-prevent ng flood, sir, dito sa area. Another is ang ating tree planting ngayon, ng activity is importante because gina-engage natin yung mga community natin sa ganitong mga environmental activities, sir. Kami participate din kami sa mga ganitong gawain, sir, ng tree planting, kasi maganda nito sa sir, sa ating, lalo na ngayon, sir, na maraming bagyo, sir, na dumaan, sir. So ang pagtatanim kasi, sir, hindi lang yan na biro, sir, na sir, ginagawa ng mga community, sir. Ito yun yung papatag ng ating sir, ng ating kapaligiran, sir, at saka maganda din itong layunin, sir, na ginagawa ni Pastor Quiboloy, sir. I plant tree to help the Mother Earth. Pastor taught us that. Samantala, ang mga voluntaryo na sina Ana Duhali at Cesar Contabay na parehong tumatakbong kongresista sa una at ikalawang distrito ng Davao del Norte ay sumali dahil nakita nila ang magiging magandang epekto ng pagtatanim sa kalikasan. Importante ito dahil maraming positibong impact ang tree planting sa ating kalikasan. Una na rito, yung mga puno na ating itatanim ngayong araw, pag lumaki na yan, a-absorb yan ng mga carbon dioxide na ini-emit ng mga sasakyan at malilesen ang pollution. And then also, yung mga punong yun, mag-absorb din yun ng water. Somehow, malilesen din baka malesen yung ating pagbaha. Sumama ako sa advocacy ng tree planting dahil kailangan natin na ma-preserve natin yung nature. Especially na meron na tayong devastated nature na dapat na i-preserve natin para meron namang
maabot na kaugmaon sa darating na henerasyon. Ipinahagi din ng mga voluntaryo na ang mga aktibidad na tulad nito ay nagdadala ng pagkakaisa sa mga tao. Yung tree planting na ginagawa natin, it is a nationwide, no? Tree planting activity, 1 Tree, 1 Nation program ng ating mahal na pastor. It's not only exclusive for KOJC members, it is open to everyone na gustong makisali at makibahagi para tulungan ng ating kalikasan. Kasi alam naman natin na ginagawa to ng ating mahal na pastor para magkaroon ng tinatawag na environmental awareness ang lahat ng Pilipino. Dili lang exclusive sa Kingdom Nation ni siya, kundi sa tanan nga mga government agencies nga dunag yoy nga nagpakighiyo sa kanang ilang hunahuna gyud about gyud sa pagpahibalik sa atong kinaiyahan nga kaniadto nga mga gwapo nga dapit sa atong area. So mo na nga bililhon kay ni nga mga gihimo karon nga tree planting. I encourage all the youth, not just here in the Davao City but all of the Philippines na tumulong sa mga ganitong organisasyon, lalong-lalo na sa mga hindi lang sa tree planting kundi sa lahat ng mga organisasyon na pwedeng makatulong sa ating kalikasan dahil tayo mga youth isa rin tayo na kabilang na mapaunlad ang ating kalikasan at Pilipinas. Ngayong araw, sabay-sabay na sinagawa ang pagtatanim ng libu-libong seedling sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ilalim ng 1 Tree, 1 Nation Tree Planting Activity na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, katuwang ang iba't ibang mga government at non-government agencies, mga pribadong individual, KOJC at non-KOJC members na nagmamahal sa bayan at kalikasan. Dito sa Porok 10A sa Barangay San Miguel, libo-libong falcata seedlings ang itinanim malapit sa watershed. Isa kasi ang falcata sa fast-growing species at mapoprotektahan umano nito ang mga flood-prone areas. Kasama sa mga nakilahok, ang lokal na pamahalaan ng Tagum, Philippine Army, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, PENRO at Keepers Club International na organisasyon ng mga kabataan na tinatag din ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Labis naman ang pasasalamat ng mga lumahok kay Pastor Apollo sa pagkakataon na makasali sa ganitong makabuluhang gawain na makatutulong hindi lamang sa kalikasan kundi pati na rin sa ating agrikultura at sa lahat ng aspeto ng maayos na pamumuhay. Kay Sir Pastor Buloy, thank you sa pag-initiate na nitong activity. Thank you sa pag-tap sa amin sa Federal GUDBN. Very much thankful ang PNP, sir, to invite us na maki-join dito sa activity natin ng tree planting. Pastor, maraming salamat po sa malaking privilege na binigay mo sa aming lahat, hindi lang sa mga youth, Pastor. Thankful me sa pagmamahal na binigay mo sa amin. Nagpasalamat ko sa atong langit ng amahan, pinagi kang Pastor Apollo C. Kibuloy, the appointed son of God. Nini nga higayon sa ginahimo nga dub as 1 Tree, 1 Nation program sa atong initiated by our beloved Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Brian Capunong nag-uulat, SMNA News.